Napakaganda ng One Piece fan letter mga tol. Kakaiba nga ito. Maraming nalungkot sa atin nung magkakaroon ng 6 na buwan na break ang anime. Pero eto nga yung pinalit mga tol. Napaka-refreshing at talagang napakasaya panoorin. Maraming nagtatanong kung filler ba ang episode na to. Ang sagot nga ay hindi dahil sa canon nga ito at totoong nangyari sa kwento. Ang kaibahan nga lang mga tol, iba nga ito dun sa napanood natin dati. Dahil mula nga ito sa perspective ng mga simpleng mamamayan sa mundo ng One Piece. Madalas talagang nakatuon nga yung kwento sa mga bida natin sa mga Straw Hat, pero ngayon makikita nga natin yung mga naranasan ng mga simpleng tao. Ang main character nga mga tol walang iba kundi ang batang babaeng ito at hindi nga siya pinangalanan. Nakatira nga siya sa Baode Archipelago. Idol na idol niya nga si Nami at gusto niyang makapagbigay ng fan letter. Para sa kanya, ang mundong araw na ito nakarelay lamang sa lakas at sa paggamit ng mga devil fruit, pero hindi nga raw nun kailangan ni Nami. Napakatalino nito at talagang gusto niya na talagang magpatuloy yung adventure ni Nami at hoping na someday magawa niya nga rin kung ano yung nagagawa ni Nami. At nagets na nga yung mensahe ni Luffy sa mga nakama niya, yung 3DX2Y, at alam niya na sa araw ngang ito talagang magtatagpo-tagpo ang mga Straw Hat Pirates. Kaya talagang eto nga yung pagkakataon niya para makapagbigay ng fan letter kay Nami. Meron nga ring dalawang magkapatid na Marine mga tol at grabe dahil napakatindi nga yung flashback nila sa mga nangyari sa Marineford War. Dito mga masasabi mga tol na talagang napakatindi ng mundo ng One Piece. Talagang napaka-unfair nga nito para sa mga mahihina at kumpara sa mga malalakas na pirata at sa malalakas na mga Marines parang langgam nga lang sila. Masyado nga tayong focus dun sa mga napakagandang mga laban, dun sa mga napakalalakas na mga karakter, pero dito nabigyan nga tayo ng katotohanan sa kung gaano nakakatakot sa isang normal na mga Marines ang mga pangyayaring ganito. Grabe nga ang naranasan ng magkapatid na to sa Marineford War. Nadaganan nga ni Ors etong mas matanda habang etong nakababata naman nadaganan ng malalaking tipak ng yelo. At kasabay nga niyan talagang walang tigil yung laban at tatamaan nga rin ng laser ng mga pasipista etong nakakatandang kapatid. Tatakbo na nga sana siya, hindi niya na nga sana tutulungan yung kapatid niya dahil sa talagang hindi niya nga kaya yung mga pasipista. Pero narinig niya nga bigla si Luffy nung tinawag nito ang kapatid niyang si Ace at dahil doon instead na tumakbo nga siya mas pinili niyang tulungan ng kapatid niya kahit napakadelikado nga nito. At yun nga yung talagang nakapagpabago ng buhay niya, yung konting boses na yun na narinig niya mula kay Luffy. Dahil doon kasama niya nga ngayon dyan sa Sabaody ang kapatid niya. Napakarami pa ang scene sa Marineford ang nasaksihan nila at talagang napakalupit nga nung sinong nakita nilang nag-clash si Mihawk at Crocodile. Meron nga ring Lieutenant Commander na talagang idol na idol si Chopper at ang babae nga ito na parang owner ng isang store at ang mga bata talagang idol si Soul King. At isang napakagandang pagkakataon nga nila ito para makita ang mga Straw Hat dahil sa nasa group vortex raw ang mga ito. Ipinakita nga yung napaka-epic scene kung saan winanshot ni Luffy yung pasipista at nasaksihan nga talaga ito ng batang babae. At basically ang kwento nga talagang pinilit ng batang babaeng ito na maibigay yung fan letter niya kay Nami. Kaya kahit na nga nahuli siya ng Marine nakipag-deal nga siya at sinabi niya na kaya niyang puntahan ng mga Straw Hat within 10 minutes. At pabor nga rin yung deal sa Marine dahil sa hindi nga rin siya makakadaan dahil sa humara nga sa kanila si Dark King Rayleigh. Pero dahil nga kay Perona mag-isa na nga lang nakahabol ang bata sa mga Straw Hat, napakasaya niya nga nang makita niya ang barko ng mga Straw Hat pero nahuli nga siya ng isang Marine. Merong maliit na barko ang mga Marines na nakahuli sa bata at dyan niya nga nalaman na plano ng mga ito na palubugin ang Thousand Sunny. Yan nga yung part na nakakalungkot dahil sa talagang walang magawa yung bata. Ibinagsak nga siya sa lupa ng Marine. Hindi niya na nga makikita personal si Nami. Papanoorin niya na nga lang lumubog ang barko ng mga ito at talagang hindi niya na nga maibibigay yung fan letter niya. Pero nakaligtas nga siya bigla dahil dun sa mga bata at sa babaeng fan ni Brook at dahil dun sumugod nga siya sa isang Marine para kunin yung card para ma-activate yung weapon na pampalubog sa barko ng mga Straw Hat. Itinakbo niya nga ang passkey, talagang hinabol nga siya ng mga Marines. Humara nga rin sa kanya ang lieutenant na pa ni Chopper pero sa huli talagang hindi nga siya nahuli at pinunit niya nga ang sobre. At talagang napakaganda ng sinabi ng batang to dahil sa talagang pag-asa niya nga raw si Nami. Sa mundong araw na to talagang kapangyarihan ang nagpapatakbo pero kahit na nga raw masaktan siya talagang gusto niyang lumaban at mabuhay ng malaya. At yan nga yung naging mentality niya dahil sa naging paghanga niya kay Nami. At grabe nga yung scene kung saan after niya mapunit yung sobre talagang narinig niya nga yung pagsigaw ni Luffy ng set sail at mula nga dun nakita niya sa unahan ng barko si Nami at Luffy. Napakasaya nga ng dalawa at matapos ang 2 taon makakapaglayag na nga muli ang mga Straw Hat. Hindi
naibigay ng batang ito yung liham niya kay Nami. Bali hindi nga mismo yung paski yung pinunik niya, kundi yung liham niya mismo. Hindi nga alam ng mga istorya at ng mga pangyayaring to, hindi man lang nakita ni Nami ang batang to, hindi niya man lang nalaman yung naging effort ng bata para matulungan nga sila. Pero yun nga mismo ang tema ng episode na to, katulad ni Nami hindi nga kailangang maging malakas dahil ang bata ngang ito talagang iniligtas ang mga straw hat. So ayan mga tol, yung One Piece fan letter I suggest na talagang panoorin nyo nga ito. Napakaganda nga mga tol at hindi ko inaasahan na mahuhook ako ng ganito sa anime dahil madalas nga yung mga fight scene na lamang yung pinapanood ko. Dahil sa alam na nga rin natin yung mga mangyayari dahil sa nakapokus nga tayo sa manga. The best nga ito mga tol para makover yung 6 months break ng anime at sana magpatuloy nga na ganito kaganda yung mga makikita nating episode sa Fishman Island arc. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa video natin. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at pag-iingat kayo palagi. Bagang!